election to civil authority. At part 3, sa susunod pong linggo ay mayroon pa pong part 4. At tama-tama po ito sa ating nalalapit na eleksyon bukas. Okay? So dito po sa eleksyon po ay may papahayag natin kung sino yung mga mamumuna sa atin, mamumuno sa ating gobyerno o pamahalaan. Okay? So tayo po ay muling tumayo at ating pong basahin ang unang Pedro chapter 2 verse 13 to 17. At sabay-sabay po natin itong basahin upang marinig po ng mga nire-record po kasi natin ito. Okay. Verse 13, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Nais ng Diyos na sa pamagitan ng iyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanyang kamangmangan. Sa verse 16, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Huwag ninyong gawing panakip sa paggawa ng masama ang kalayaan ito, subalit mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Higalang ninyo ang lahat ng tao at mamahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong maupo. Sa ating pong paksang pinag-aaralan ay ipinakita po dito ni Pedro ang tatlong kategorya, okay, kung saan ang mga Kristiyano ay dapat makilala ng mundo na ito. Una, sa verse 11 and 12, na tayo ay tinatawag ng mga alien o dayuhan. Ang buhay ng mga Kristiyano ay pansamantala, hindi ito ang permanente. Meron po tayong mas mataas na level ng standard ng pamumuhay. Kaya makikita natin ang mga mananampalataya noon na hindi sila sumasang-ayon sa takbo ng mundo nito at meron silang mas mataas na namamahala, kinikilalang Diyos. At yun nga po ang ating Panginoon. Ngayon din ay sa ating pagtatalakay sa verse 13 to 17 na tayo rin ay citizen ng mundo na ito. Okay, tayo ay Filipino citizen. Bagamat baka naman sumobra ang tingin, ay, na ako, American. Hindi, senior citizen. Yung hindi lang Australia, Philippine citizen, kundi heaven citizen. O sabi mo, ay, sa langit naman ako. Kaya hindi ko na iintindihin, hindi ko na susundin ang alituntunin o batas ng aming bansa. Mali po yun. Kaya po, isinunod kaagad ni Pedro na tayo ay dapat sumunod sa mga namamahala sa atin. Okay? So, wag naman tayong maging extreme. Sabi niya, spiritual na ako, iba na ako. Di ba? Hindi po ganoon. Kailangan ay mapakita natin sa magandang behavior natin ay maparangalan ng Diyos sa ating buhay. At ito yung susunod na ating tatalakayin na tayo rin ay mga lingkod ng Diyos. Okay? So, yan po yung ating mga tinalakay. At dalawang bagay o sa isip ni Pedro nung kanyang sabihin ito, lalo na po kung titingnan nyo sa verse 15, sabi po dyan, na nais ng Diyos na sa pamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil nyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. So, una, to silence the critic. So, yung mga hangal, pintas ng pintas sa atin, nagmamarunong sila, kaya naman sila nagmamarunong. Kaya sila namimitas, ang tingin nila, tama sila. Pero sa paningin ng Diyos, mga hangal sila. Okay? So, to silence the critic, and pangalawa, is to bring them to faith in Christ. Okay? So, yan po ang layunin. So, merong evangelistic na layunin po ito. Kung titingnan nyo, ang isang magandang ilustrasyon niyan, ay makikita natin sa Acts chapter 6. Kilala niyo po ba yung si Stephen? Si Esteban? Okay, di ba? Lingkod po siya ng Diyos, di ba? At makikita natin na siya ay nangaral at puspos ng Espiritu Santo.
Pero inusip po siya ng mga namumuno noon, di ba? Religious leader. Okay? At tinanong po siya sa verse 7, totoo ba ang lahat ng paratang sa inyo? Napakaiksing, verse 7 sabi, si Esteban ay tinanong ng punong pari, totoo ba ang lahat ng ito? Isang tanong, pero napakahaba ng sagot niya. Okay? Kung babasahin yung chapter 7, napakahaba ng sagot, paliwanag from the history. Okay? Mula kay Abraham hanggang sa dumating ang Panginoon. At sa bandang huli, pakikita po natin dito, ano sabi niya? Sa verse 57 ng Acts 7, tinakpan nila ang kanyang mga tenga at nagsigaw ang pagkatapos sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Okay? Inilagay ng mga saksi ang kanyang mga balabal sa paanan ng isang binatang ngalang si Saulo. Si Saul yun, okay? At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoon, Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. So verse 8, at chapter 8, verse 1, sinangayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Gusto ko pong makita po natin dito na ito yung itinuro ng Panginoon kay Esteban. Hindi po siya nag-resist, hindi po siya lumaban sa mga authority, bagkus ikinumit niya yung kanyang buhay sa Panginoon. At pagkatapos nung siya'y namatay, sabi niya, patawarin mo sila. Just like Jesus Christ. Alam niyo? Na kaya tayo gagawin natin yun to imitate Christ. Di ba? At alam niyo po ba, ay yung pong makita natin, yung mga kritiko, and also ano nangyari? Si Saulo, ay makita natin, ginamit si Esteban para ma-influensyahan ng karoon ng pananampalataya. Kita niyo? So, yun po yung makikita natin na tinuturo ng Panginoon sa atin. Okay. Diretso po tayo. Yun po yung ilustrasyon na makita natin aplikasyon. Di ba? So, una na as bilang Christian citizen, sabi nga ng Panginoon, the first point na ipinapakita sa atin ay to submit yourself. Di ba? Di ba? Yung sasabit tayo sa verse 30, sabi niya, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan. Okay? So, yan po ang unang point na pinag-aralan natin. Submit yourself. Pangalawa, yung punto natin ay yung motibo. Bakit nga ba tayo susunod? Bakit tayo magpapailalim sa mga pamahalaan? Anong dahilan? For the Lord's sake. Dahil alang-alang sa Panginoon. Kasi gusto natin siyang sundin. Tama? Pangalawa, yung ay sasabi natin na ginawa ni Esteban, inimitate niya. Susundin natin, gagayahin natin ang Panginoon. Hindi tayo nagre-rebelde, hindi tayo nagsisit down strike, o nagpa-placard, o nagsasama-sama, at nagsisigaw, ibaksak. Hindi. Ang Panginoon never niyang ginawa yun. At yun din ay makita natin na kaya tayo sumusunod sa pamahalaan ay para maparangalan siya. Kasi kapag naparangalan siya ay na-honor natin siya. Okay? So, yan po ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. And then, bakit nga ba tayo susunod? Sabi sa chapter 13 verse 5 ng Romans, it is, bakit nga ba kailangan? Hindi optional po ito It is necessary. Kailangan, hindi optional ang pagsubmit. Dahil not only because of wrath. Okay? So, dapat ang gobyerno ay talagang ginagampanan ng kanyang tungkulin. Takot ang mamamayan na maparusahan sila, di ba? Di ba yung mga anak ninyo o kayo, sabi, baka huwag natin gawin ito. Baka maparusahan tayo. Paganda po yun. Hindi ka gagawa ng masama kasi takot kang maparusahan. Tama? So, yun po ang dahilan. Pangalawa,
merong mas maganda, mas positibo. Kaya kasusunod ay iyon ang tama for your conscience sake. Okay? So yung isa, negatibo, ayaw mo maparusahan, kahit susunod na lang ako. Mahirap nang makulong. Tama? Kaya tama lang yung takutin nyo sila. O, pag ganyan hindi ka nagbago, makukulong ka. Diba? Naalala ko may isang bata dyan na kinakaunsilan ko sa ko, kapag ganyan ka, patuloy ka sa kalukuhan, makukulong ka. Alam mo ba, balik na siya nun, alam mo ba yung makulong? Anong sagot niya? Opo. Bakit? Ate ko po nakakulong. Nawa ko, in-embrace ko siya, pinag-pray ko siya. Alam niya, at salamat sa Diyos nung nakakausap ko siya medyo nagbago. Kasi walang tatay siya. May umakbay sa kanya, na naggagabay sa kanya, na wag niyang tularan ng tatay niya. Okay? So, yun po ang makikita natin na napakahalaga na kaya tayo dapat sumunod. And then, dito tayo ngayon sa ating pangatlo na ating pag-aaral, paksa ngayong umaga, bilang mga Christians, ang unang point nga po ay ang command o kautusan sa atin. We must submit yourself to the authority. Pangalawa, yung motibo po, for the Lord's sake, yung pong dahilan. At ang pangatlo ay yung extend. Okay? Hanggang saan? Hanggang kailan tayo susunod? Okay? May limitasyon po ba ito? Sabi po sa ating talata sa verse 13 ay alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo saan? Sa lahat ng may kapangyarihan. Okay? To every human institution. Okay? Maliwanag po yan, di ba? Tingnan natin. Alang-alang saan? Sa lahat ng may kapangyarihan. Okay? So, hindi po sinabi dito ni Pedro na yung most human institution. Okay? Yung nakakarami. O kaya yung mga majority lang. Diba sa ating gobyerno, merong mga majority leader, minority leader, o yung kapartido mo lang, yun ang sundin mo. Hindi. Ang sabi po dito, sa lahat. Okay? Hindi niya rin sinabi na sundin mo yung iilan. Sa tingin mo hindi maramdamin. Sundin mo kasi pag yung iba kasi, kaya isa rin po sa mga requirement kapag ikaw ay nasa gobyerno, hindi ka balat sibuyas. Kasi nga maraming pag binatikos, alam mo naman ang tao, may freedom of speech, lalo lang yun sa mga social media. Hindi ka balat sibuyas. Okay? So hindi yung susundin mo para wag lang siya umiyak. Okay? Pero maliwanag po dito, ang sinabi ni Pedro ay he just said every human institution. Ano po ba ang ibig sabihin niya? Marami pong pakahulugan. Pero dito, makita natin, basically, it means that every enterprise of man, okay, yung business o kalakalan, gagawin, gawain, tungkol sa tao, sa mundo na ito, by which he seek to maintain order in society, that's the idea. Ito po ang makikita natin. Ibig sabihin ng human institution. Ito po ay mga trabaho o gawain para sa tao, para ma-maintain yung order, may kaayusan. Hindi yung kanya-kanya na. Di ba? Sa Amerika, meron tinatawag na Wild Wild West. Kung kanya-kanya yun, may baril yun. Kanya-kanyang rules yun, barilan sila kung gusto nila. Wild Wild West. Okay? So, kaya may gobyerno, okay? Kaya may institution para mapanatili ang order, peace and order. Okay? So, ito po yung tinatawag na sistema. The system by which man can live peaceably on earth. Okay? At maaari makita natin na maging peaceful siya. Kasi kung walang sistema, kung walang gobyerno, ang mangyayari ay kanya-kanya silang rules, di ba? Barilan niya, lalo na kung merong sa Amerika ay tinatawag na Wild Wild West, di ba? Barilan niyo. Kanya yun.
Ay, walang batas. Sa Greek po, ang ginamit po ito, verb ay tis, no? Malamang kung kitis or tis yan. Anyway, yung po ang, kung titingnan nyo sa Greek, ito ay verb na ginamit. Sa scripture, pag ginamit po ito, it is exclusively ay product, produkto po ito, gawain, and enterprise of God, not man. So, gawain po ito talaga ng Diyos. Okay? Yung pagka-term na binanggit po dito tungkol sa human institution. Okay? Gawain po ng Diyos yun. Okay? And then, sa tinranslate din po siya sa now, okay, pangalan, ang gamit po naman niya ay creation. Sa word creation, na alam natin, yung creation, ang Diyos lang po ang naglalalang. Okay? Yung iba, na-invento, na-discover, pero never ang tao na-create. Tama po ba? Okay. At yan po yung ginamit na verb sa Matthew 13:19 na sinasabi nga sa word na creation, sapagkat sabi nga sa mga panahong iyon ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian na hindi pa naranasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan at hindi na muling maranasan pa kahit kailan. So makita natin dito yung verb na ginamit na ito, thesis, okay, ay word na creation. At alam natin, ang Diyos lang po ang may gawa nun. Tama? Ang kayang gumawa. Tama. And then also, sa 2 Corinthians 5:17, ginamit din po yun sa new creature. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siya ng ano? Bago nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito ay napalitan na ng bago. So, kapag na-born again ka talaga, it is the Word of God, hindi sarili mo. Di ba na? So, ang tanong ngayon ay bakit ginamit? Okay? Yung term na sinasabi dito na human institution. Okay? Maliwanag po na ito ay work of God. So, ito po yung gamit sa Biblia na nire-refer na ang Diyos mismo ang gumawa. Simple lang po ang sagot. Bakit sinasabing human institution? Kasi yung human institution ay sino po ang nag-design ng human institution? Ha? Sa Romans chapter 1 verse 1. Sino? Ang Diyos. Di ba? Ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan sa gobyerno para ito ay inordain niya. So civil government is the work of God. Diba? Basahin natin sa Romans 13 verse 1. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. Diba? At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Demokratika man to, monarkiya, okay? O anumang klase o parlamental. Diba? Ang Diyos po ang gumawa niyan. So, ang Diyos ang nagtatag. Okay? So, I hope na makita po natin yan. So, anuman, kagaya po ng time na ito, ang mga Kristiyano, ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng Roman Empire. Parang tayo, nasa panahon ng gera, panahon ng Hapon, di ba? Sabi doon, pasakop kayo. Ibig sabihin, ipinahintulot ng Diyos na pasakupin kayo. Kagaya ng napag-aralan din natin ng mga Hudyo ng panahon ng Babylonia. Nasakop sila ng Babylonia. Umuhay kayo, mag-asawa kayo, magtanim kayo. Live peacefully. Mag-isip kayo ng kapakanan. Yun ang gawin mo. Hindi kayo mag-imagsik. Hindi kayo magrebelde. Diba? Kasi alam nyo, ang Diyos pa rin ang may control ng lahat. Okay? So, I hope na makita po natin dito. So, again, kaya kung ating itatranslate, okay, yung salita
sa 1 Peter chapter 2 verse 13, sabi niya, alang-alang sa Panginoon, pasahod kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. So sa wikang Ingles, sabi niya, submit yourself for the Lord's sake to every God-ordained human institution. So kinikilala natin ng lahat ng institusyon, human institution, ay itinalaga ng Diyos. Whether communist yan, democratic, aristocratic, monarkiya, okay? So, yan po ay inordain ng Diyos, okay? Itinalaga po yan. So, again, sinasabi po dito na magsabit tayo sa God-ordained human institution, okay? Now, ano po bang ibig sabihin dito? Na magsasubmit tayo sa God-ordained human institution. Ang ibig sabihin yan, na ang Diyos mismo, okay, binigyan natin ng emphasis, na ang Diyos mismo ang nag-design ng human institution. Okay? Siya ang nag-establish, ang Diyos ang nag-establish, para saan? Makontrol ang human society at yung kanyang social relationship. Kaya napakahalaga po ng gobyerno. Kaya yung mga gagawa sila ng batas, mga alituntunin, mga palisiya, para makontrol ang tao, para hindi sila magpatayan, pagsakmalan, maglamangan, okay, at maging peaceful at maayos ang kailang relasyon. Kaya napakahalaga po ng pagboto nyo. Kaya si mga senador ay isa sa mga binoboto yan. Congressman, gumagawa po yan ng batas. Kaya yan po ang makikita natin. So, ano pa? Masabihin natin ay ang Diyos ang nag-establish, nagko-control ng human society at also yung social relationship. Pastor, paano na yun? Meron pong mga masamang hukom. Kasi ang hukom, bago ka arestuhin, syempre may mga batas na sinusunod yan. May masamang hukom, nalalagayan si judge. Okay? Ano dapat natin gawin? Okay? So, yan po ang isa sa mga tanong. Tandaan po natin, kung meron mang masamang hukom ngayon, hindi tayo nahuhuli dyan. Kasi noong pa man, may masama ng hukom. Okay? So, dito makikita natin again, in general, makikita natin dito na statement na ang blanket, here we have a very general statement that blanket everything, every institution designed by God for men. Maging yung justice system, di ba? Kaya lang, yung ang tanong, paano kung merong masamang hukom na merong ang batas, pero masama hindi naman ginagawa, nalalagayan siya, at mali tuloy ang pagsasaayos ng batas o pag-aaresto o pagpapataw ng parusa. Okay? So, dito sinasabi din po sa Isaiah chapter 3, tingnan po natin. Kung meron mang masamang hukom, ay makikita natin nangyari din to sa bansang Israel sa Isaiah chapter 3, verse 1 to 3. Anong gagawin ng Panginoon? Kung merong masamang hukom, ang Diyos naman ang mag-hukom o mag-judge sa kanila. Tingnan nyo ang nangyari. Aalisin na ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon sa Jerusalem at sa Huda. Ang lahat niyang ikabubuhay at pangangailangan, ang kinapay at ang tubig. Ang magigiting na bayani, ang mga kawal, ang mga hukom, ang mga propeta, ang manguhula, ang matatandang pinuno. So siya po yung mag-judge dito sa mga leader na ito na masasama. Sabi sa verse 3, ang mga opisyal ng sandatahang lakas, so even the military, okay? And also ang mga pinuno ng mga pamahalaan. Ang kailang mga advisor, tagapayo, at mahuhusay na salamangkero, gayon din ang biyasa sa mga agiman. So ang Diyos po, kung mayroong masamang leader, masamang hukom, ang Diyos po ang maghuhusga sa nila. Ang tanong, bakit nangyari po yun sa bansang Israel? Why? Ang dahilan, sabi, gumuho na ang Jerusalem at bumaksak na ang Huda. Bakit? Sapagkat
sumuway sila kay Yahweh sa magitan ng sa salita nila at gawa. So yung mga politiko, magaling sumalta, wala namang ginagawa, sablay. Okay? Ang Diyos po ang magpaparusa niyan. Okay? Nilapastangan nila ang kanyang maningning na kalagayan. Okay? So yan po ang makikita natin na nangyari sa bansang Israel na naitala sa Isaiah. Ganyan din, meron pa tayong makikitang ilustrasyon dyan sa Daniel. Sa book of Daniel, sabi niya, God is again going to judge. Sabi niya, tinupad din ninyo ang inyong sinabi sa aming mga pinuno. Okay? So yan yung mga, di ba, ang ating tungkulin bilang mga citizen ay sumunod, pero ang usapin ay, paano naman kung pasaway naman? Masama yung pinuno, masama yung judge. Ang Diyos po ang bahala niyan. Okay? Sabi dito, tinupad ninyo ang inyong sinabi sa aming mga pinuno, na kami inyong paparusahan dahil sa aming pagkakasala. Sapagkat sa buong daigdig ay wala pang nangyaring tulad ng dinanas ng Jerusalem. So, kita niya. And then doon sa verse, bakit nga ba? Sa verse 11, ang dahilan ay yung sumpa. Ang buong Israel ay nakaranas sa inyo ng sumuway sa inyong kautusan. Okay? Dinusubayin nila yung panuntunan ng Diyos at hindi nakinig sa inyong tinig. Dahil dito, ibinuhos ninyo sa amin ang mga sumpa na nasasaad sa aklat ng kautusan ng lingkod ninyong si Moses. So, delikado po talaga kapag ang namumuno natin, okay, sinusunod natin sila, pero hindi naman nila sinusunod ang salita ng Diyos, pasaway sila, hindi sila sumusunod sa alituntunin, sa konstitusyon, sa salita ng Diyos, paparusahan sila ng Diyos. Okay? So, hindi po tayo ang magre-rebelde. Hindi po tayo ang lalaban sa kanila, kundi ang Diyos mismo ang magpaparusa sa kanila. At yan po ang ginawa ng Diyos sa bansang Israel. At maging ito sa minor prophet sa Micah chapter 7, verse 2 to 3. Ito ang matindi. Matindi at magulong society na ito. May patayan na ito. Ito yung mga wild west na. Tingnan nyo. Sabi dito sa verse 2, wala nang natirang matapat sa Diyos sa lupain. Wala nang matuwid. Wala nang matuwid. Anong ginawa nila? Lahat ay nag-aabang ng magpapatay. Gusto lang patayan na. Kita nyo, ang tindi na nangyari, no? Ang lahat ay nag-aabang ng mapapatay. Bawat isa'y naghahanda ng bitag laban sa kanyang kababayan. Bihasa sila sa paggawa ng kasamaan. Talagang yun ang kailang mag-expertise pumatay. Ang mga pinuno at ang hukom ay humingi ng suhol. Nalalagayan na. Napakasaklap pag ganyan na po ang ating bansa. Nalalagayan na yung justisya, maging mga pinuno, okay? Mga militar o pulisman. Kaya hindi na sila natatakot. Ganyan? Sabi, kasabot nila sa paggawa ng masama ang mga kinikilalang tao ng bansa. Kita niyan, mga mayaman, mga impluensya. Okay. Kaya sabi diyan sa verse 9, nakakatakot itong mangyari sa ating bansa. No? Na ganyan na. Okay? Kaya anong dapat natin gawin? A proper pleading of a case in executing justice. So, mananalangin tayo. Sabi niya sa verse 9 ni Micah, titiisin ko ang galit niya sapagkat nagkasala ako sa kanya. Hindi niya sinasabing magaling siya, si propeta, kundi kasama siya. Kahit si Nehemiah, nung pinalangin niya ang kanyang bansa, kasama siyang nanalangin. May pagkakamali rin siya. Bilang tayong mga Kristiyano ay hindi natin sabihin, pag-pray natin sila, sampain mo sila, parusahan mo sila, tapos ikaw hindi mo sasabing may kasalanan ka rin. Okay? O hindi ka nagmamalinis. Sabi niya, magtitis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. So, ang Diyos talaga ang inaasahan mo. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang kanyang pagliligtas. Okay? So, dito po makikita natin anong punto po natin dito. And the point is that have always been bad judges,
Okay? Noong pampanahon hanggang ngayon, may masamang mga judges, okay, mga hukom, pero tandaan po natin, God is always called in to execute proper justice. Ang Diyos ang babawi sa inyo. Okay? Kasi sinasabi sa Biblia, vengeance is mine, says the Lord. Ako, nabiktima po ako niyan nung ako'y nasa pier. Kung ano yung pinagbibintang sa akin para lang ako mapalis. Okay? May nagpayo po sa akin na labanan ko yan. 2 taon ang aasar ako. Papasok ka, mga asar ko. Sayang ang buhay ko dito. Labanan ko. Okay? Ayoko, sabi ko, bahala na ang Diyos sa iyo. Maglilingkod ako sa Diyos. Ayoko sayangin ang aking buhay na mga asar. Yun ang payo sa akin eh. Ay, hindi naman totoo kasi nga gusto ka lang paalisin. Gusto lang may ipasok na iba. Ganun marami taong mga inggitan. So, magtiwala po tayo sa Diyos. Okay? Tandaan po natin, si Pablo, nung isinulat po niya ang Romans 13, alam natin na meron din pong mga masasamang hukom nung siya nabubuhay. Tama? Si Pedro, nung din siya nabubuhay, okay, alam natin na meron din pong mga masasamang hukom. Okay? At alam pa natin na ang mga hukom na yun ay laban pa sa mga Kristiyano. At ito pa nga yung ginamit para i-persecute yung mga Kristiyano. At alam natin na si Pedro ay naging biktima, na-execute po siya, okay, dahil po sa masamang judgment. Tama? Even as Christians, mabibiktima tayo ng mga masasamang hukom. Pero gayon pa man, hindi sila po lumaban, naghimagsik, okay? But notwithstanding all of that reality in human life, kasi ang focus po sa Scripture is to be subject to the power that be because they are ordained. Sumunod pa rin tayo. Okay? Kahit may masamang hukom, nabiktima tayo, sumunod pa rin tayo sa authority. Kasi ang Diyos ang nag-ordain niya. At gawin natin na i-allow natin ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat kasi He is ruling as He chooses. Okay? Yung pong kagandahan na meron tayong pananampalataya sa Diyos. Na bagamat sa mundo na ito ay may maagabyado tayo dahil masama ang mundo. At yung inaasahan natin pamahalaan, ang mga judges o namumuno sa atin na magtatanggol sa atin, pero sila pa yung umuusik sa atin. Kagaya po nang nangyari kay Pedro at kay Pablo. Pero alam natin na meron Diyos tayo. Kaya po sinasabi, we are alien. Meron pansamantala, hindi ito ang daigdig natin, hindi ito yung kingdom natin, meron tayong mas mataas na hari. Ganyan. Kaya hindi po tayo talaga na tinuturuang maghimagsik. Okay? Ang mga Kristiyano po ay hindi sumasali sa mga rally at mga paghihimagsik sa lipunan. Kaya kung tayo po man ay ipe-persecute, uusigin, o kaya naman ay makulong, kagaya po ng mga unang alagad noon. Salamat tayo, hindi tayo kinukulong. Okay? Dapat, ang dahilan kung bakit tayo ipe-persecute o kaya makukulong ay dahil saan? Pangangaral ng righteousness. Pangangaral ng ebanghelyo, hindi paglaban sa batas. Okay? So, yan po yung ating natalakay last time. Diba? Yung mga Kristiyano sa Russia, hindi po sila makukulong dahil lumalaban sila sa communist government. Hindi, kaya po sila makukulong dahil sa pangangaral ng ebanghelyo. Okay? Hindi po paglaban. Alam natin ang komunista, hindi sila kumikilala sa Diyos. Okay? So, maliwanag po na sinasabi sa atin na tayo bilang mga Kristiyano ay mag-submit saan? Sa authority for the Lord's sake to every human institution. So, ano po bang ibig sabihin pa yan? Okay? Tingnan natin sa verse 13. Okay? Sa verse 13, sinasabi niyan, alang-alang sa Panginoon, pasahog kayo lahat sa mga kapangyarihan sa bayan. Saan? Sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan.
Okay? So, yung emperador ay katumbas po sa atin yan ng presidente. Okay? So, ang tawag po sa king noon, one in authority, Basileus. Okay? Ibig sabihin po niyan, yung hari. So, ang nasa isip po dito ni Pedro, na siya ay mabubuhay, okay, makita natin na at namatay under sa pamamahala ng isang terror na manyak na ang pangalan ay si Nero. Tandaan niyo yan. Siya ay nabuhay at namatay nung panahon ng Emperador Nero. Alam natin na si Nero ay inordain ng Diyos sa role na yun. Okay? Hindi po siya man of God, hindi po siya righteous man. Okay? Pero siya po ay iniligay ng Diyos sa society nila para mag-function na mag-control sa society at magkaroon ng normal conduct. So, ganun pa man, makita po natin, even if was Nero, okay, kahit masama si Nero o sino mang hari yan, okay, o sino mang gobernador na yan na namamahala, okay, anuman ang kanyang katungkulan, barangay captain man yan, konsihal man yan, gobernador, congressman, whatever, pagano mang nasyon o pagan king o governor, ang sabi po ay magpailalim po tayo. Maliwanag po ba yan? Bakit? Anong dahilan? Verse 14. They all been sent by God basically for one purpose. Take note po ito, ha? Ito po yung pinaka-primary function ng government. Tingnan niyo ang ating gobyerno. Tingnan niyo ang ating barangay. Tingnan natin ang ating munisipalidad. Kung ginagawa nila ang sinasabi ng Biblia tungkol sa gobyerno. Bakit nga ba siya binigay? Sabi niya, tayo sunod sa emperador, sa mga gobernador, na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Okay? So ito po yung pinakapangunahin na function ng government. Okay? To punish evildoer and reward people who do right. Okay? So maliwanag po dito na sinasabi ng Biblia ang patungkol sa gobyerno. The Bible clearly says that the functions of the government is to punish who violate the law and to reward those who keep it. Ang lahat po ng iba ay kanamik nito. Halimbawa, tungkol sa ekonomiya, magkaroon ng polisiya tungkol sa economy. Mag-i-invest ba ang mga iba kung magulong yung bansa o lugar? Hindi, ba? Pupunta ba ang mga turista dito kung maraming nakawan? Hold-upan? Kung walang ginagawa ang gobyerno sa mga naglalaglag bala, tanimbala, hold-up, adik, kidnapper, hindi ginagampanan ng gobyerno kanyang tungkulin. Nakita niyo? That's the main function of the government. And also, pangalawang banda ay i-reward. Kagaya halimbawa, nanalo sa atleta, nire-rewardan niya. Tama. Okay yun. Halimbawa, nakipaglaban ang mga sundalo sa gera, sa Marawi, ang mga nagtagumpay binibigyan ng reward. Pero makikita natin ang isa sa mga pangunahin na dapat at nakakalungkot, hindi lang sa Amerika, hindi lang sa Pilipinas, kung ang gobyerno mo hindi nilalabanan ang kasamaan. May tinatawag na drugs, war on drugs, war on terrorism, war sa rebellion, sa NPA, Abu Sayyaf, terrorism. Kung hindi ka lumalaban dyan, but you are not functioning. Takot ka. Ay, yung iba, natatakot magsumbong. Kasi kasabwat ng mga drug lord, ang mga judge, kasabwat ang mga pulis, ang mga general.
Sino ang gagawa niyan? Trabaho niyan ng nakakataas. Kita niyo? And that's the people. Hindi ako namumulitika o tungkol. Pero ito yung sinasabi ng Biblia. Maging panuntunan. Kapag itinalaga ka ng Diyos na maging pangulo o nasa authority, yan ang gawin mo, function. Parusahan mo yung gumagawa ng masama. Pag hindi, itinotolerate mo lang. Intindihan niyo po ba? Kaya pabaksak ang gobyerno mo kapag hindi mo ginawa yan. Hinahayaan mo ang terorismo, hinahayaan mo ang drugs na lumipad. Kung meron kayong pamilya na addict, alam niyo yan. Ito yung mga patotoo ng iba. Ninanakawan sila. Nauubos ang gamit nila. Natatakot sila baka nasa kulungan. Ang tawag doon, pipiyansahan mo na naman yan. Di ba? At ang masaklap niya, baka makapatay o siya ang mapatay. Kaya napakahirap po kung wala tayong hindi gagawa, magtatrabaho ang gobyerno para labanan ang mga masasama. Okay? So, yun po makikita natin na kung bakit merong pong ruler. Okay? Sabi nga po doon sa Romans, again, ito ang trabaho ng gobyerno. Okay? Sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaan. Kaya ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y parusahan. Okay? So, alam natin, napakaraming mga rebelde, mga NPA, no? Pero masaklap, nandiyan na ngayon sa gobyerno. Basta may pera, okay na. Right? Pero yung mga nagpapatuloy pa rin sila sa kasamaan. Kaya sabi niyan sa verse 3, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ang mga taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Diba? Ang problema, hindi na rin natatakot yung gumagawa ng masama kasi yung muhuli sa kanila, kasabwat na nila. Tama? Kaya kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at papangalanan nila. So, very puluhanag po yan. Di ba? Ba't ka matatakot kung meron mga, dito, yung mga checkpoint dyan, di ba? Wala kang ginagawa, wala kang drugs, di ba? At ito po ang napakahalagang role ng pulis. Tingnan nyo, ha? Take note. Sabi niya, sapagkat sila'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Para sa kabutihan mo. Dapat, kung ginagawa mo ang masama, matakot ka. Sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala nila ng tabak. Sapagkat sila ay ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. So kung meron kang gagawa masama, paparusahan ka. Maliwanag po ba yun? Eh hindi, nangyari ngayon human rights eh. Hindi, addict lang yan eh. Ano lang yan, pampagising lang yan. Yun ang sabi ng pulis ngayon. Nakakalungkot, no? Yung sasyabu, pampagising lang daw yun. No. Bakit may tabak? Sword yun, di ba, sa English? Pamalo ba yan? Ha? Ang ganda, no? Yung binabasa ko ito, pinag-aaralan ko mga, hindi naman ito pat-pat batuta, no? Sabi, sword eh. Pandipes o nakakabatay? Kita niyo yan. So, pwede kang patayin. Huwag kang kung masama ka, nanlabang ka ng baril, umabang ka sa pulis, pwede kang patayin. Yan ang nakakalungkot eh. Mas mataas yung human rights kung masama ka na, dinidepensahan ka pa. Okay? So, tandaan natin, ang Diyos lamang ang nagtalaga sa civil government para parusahan ang evil doer. Intindihan niyo po ba? Kapag ikaw nasa gobyerno, kaya ka inilagay ng Diyos dyan, labanan mo hindi mga vigilantes, hindi mga ordinaryong tao ang lalaban sa kasamaan.
kundi ang gobyerno. Naintindihan niyo yan? Kaya sila binigyan ng tabak. O sa atin siguro, baril. O tingnan niyo, anong turo ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 38 to 39. Ano sabi ng Panginoon? Narinig niyo, sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanyang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Ano pagkaintindi ng marami dyan? Ha? Personal vengeance. Sinuntok ka, ay suntukin mo rin. Matanggal isang ngipin, tanggalan mo rin ang isang ngipin. Yun ba yung sabihin yan? Personal vengeance ba? Ay maliwanag sinabi ng Panginoon, huwag ninyong paghigantihan ang masamang tao. Sa Old Testament po, hindi po yan ang ibig paksabihin na kapag sinuntok ka, suntukin mo rin. Pag tinanggalan ka ng ngipin, tanggalan mo lang ng ngipin. Hindi po yun. Okay? Ano po ang sinasabi? What he was saying is that it is not the role of the people. That is the role of the government. A proper retribution, pagbabayad, not a personal vengeance. Maliwanag po ba? Tayo, ang pakaintindi ng iba dyan, lalo na sa mga iba. Pag pinatay, ubusan ng lahi. Tama? Baka sa mata, ang ngipin sa ngipin. Personal vengeance po ang pagkaintindi niyo. No? Sabi ng Panginoon, huwag kang, ulitin natin, huwag kang niyong paghigantihan ang masamang tao. Sino maghihiganti para sa inyo? Sino gagamitin ng Diyos para parusahan yung nanuntok sa inyo, nagnako sa inyo? Gobyerno, kita niya. Naintindihan niyo? Hindi tinuturo ng Panginoong vengeance o Robin Hood ka o vigilantes ka. No, the government, it's the function of the government. Maliwanag po ba? Okay. Tingnan nyo, may isa pang istorya. Sino yan? Si Peter. Ano sinabi niya? Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Okay. Anong ibig po sabihin niya? Remember yung pangyayari sa Garden of Gethsemane. Aarestuin si Jesus Christ, di ba? Kasi may nang Judas sa kanya. Si Judas, di ba? Yun. So, daming tabak, daming pamalo, daming sulok. Aarestuin si Jesus Christ, di ba? Tama? Pero ang ginawa ni Pedro, bumunot ng tabak, parang si Andres Bonifacio, no? Tapang niya. Tapyas ang ano? Tenga. So actually, tatapyasin niya yung leg yun eh. Magaling lang yung umilag eh. Umanya. Tangga. Yeah. Kaya sabi ng Panginoon, ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Pero sa isip ni Pedro, gusto ko lang tingnan niyo yung isip ni Pedro. Aaresto yung Panginoon ko eh. Didepensahan ko. Sangayon kayo doon. Diba? Aarestuin eh. Diba? So, ipagtatanggol ko, boss ko. Diba? Pero ano sinabi ng Panginoon? Okay? Hindi ko na kailangang pumatay ng tao. Kahit makita natin na murder one who was totally innocent. Kahit inosente si Jesus Christ at pinagtatanggol mo, hindi mo pwede pa rin patayin yung mga taong yun. Ginawa ba ni Jesus Christ magprotesta? Hoy, teka muna. Lamanan nyo, mga alagad ko, depensahan nyo ako. O, umupo ba si Jesus Christ? Hindi ako alis dito. Lumaban ba siya? Hindi. Alam niya kasi, nire-recognize niya yung kapangyarihan na galing sa Diyos. Kaya sinasabi niya na kay Peter, kung ikaw ay mabubuhay sa tabak, you will use the sword and you will also die with the sword. So, ang ibig lang po sabihin dito ng Panginoong Yesus, hindi niya sinasabing kung
ng taga ka, tatagain ka rin. Kundi sinasabi niya kay Pedro na ako, i-affirm ko yung right ng government na kung ikaw ay pumatay, kukuhanin din yung buhay mo. Okay? So, ibig po sabihin dito, ina-affirm po ni Jesus Christ yung tinatawag na capital punishment as a proper extension of civil authority. Kung pumatay ka, buhay, kinuha mo, buhay din. Kaya ipanalangin natin na meron bumalik yung capital punishment sa atin. Kasi yun po ang turo ng Panginoon. Okay? Hayaan mo ang gobyerno. Ang masaklap nga kasi lang, baka nga yung hukom masama, di ba? Nalalagyan. Hindi naman talagang siya ang pumatay kapag bintangan, yun ang problema. Pero ganun pa man, ang ituturo ng Panginoon kapag ikaw'y pumatay, ay ikaw rin ay papatayin. So, ibig sabihin na you cannot murder even for a just cause. So, kahit maganda ang layunin mo, hindi ka pa rin pwedeng pumatay. You cannot take the law into your own hands. Ito ikay isang ordinaryong tao. Napapatay ka. Okay? Bakit? Kasi the power that be an ordained of God, and Jesus went to the cross, alam natin, knowing that He would be unjustly murdered, alam natin, pinatay din siya, hindi makatarungan, pero makikita natin, nag-retaliate ba siya? Umangal ba siya? Hindi. Without retaliation, simply committing himself to God, knowing that God is the one that works the vengeance. Diba? Actually, hiningi pa niya na patawarin sila. Pero sila yung nagkasala sa Panginoon at ang Diyos naman ang siyang huhukom sa kanila. Alam niyo ba, after AD 70, masira ang Jerusalem. Halos lahat ang nabubuhay ng panahon yun ay namatay. Dahil hindi sila nagsisi yung iba. Pero yung nagsisi, nanampalataya sa Panginoon, balik ka sila. So yung ginawa nilang kasamaan kay Jesus Christ, ang Diyos ang nagtanggol sa kanya. So tandaan po natin, hindi tayo dapat mag-step outside the God-ordained parameters of proper conduct. Kung ano yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, yun ang ating gampanan, manalangin tayo, mangaral ng salita ng Panginoon, mamuhay ng tama. Pero yung pumatay, magimagsik laban sa ating gobyerno, hindi po natin trabaho yan. So ipag-pray natin. So, patapos-tapusan, it is then our God-ordained duty, ano dapat natin? To respond to the power and to the authority. Okay? Tumukod tayo, sumunod tayo sa mga may kapangyarihan at mayroong authority. Ngayon, kung masama yung ginagawa, hindi pagpanalangin natin. Kaya po may election eh. So, kung mayroong masama, huwag natin iboto. Diba? Alam natin na hindi ginagampanan. Meron tayong pagkakataon na magboto. Okay? So, hindi naman tayo kagaya ng mga monarkiya. Wala. Sunod-sunod, wala tayong magagawa. Sila yung ang kanila, ang anak-anak lang, di ba? Pero sa democratic, pwede pong may panalangin yan at bumoto ka nga. Okay? So, tandaan po natin, pero habang nandito tayo, kung sino yung itinalagan ng Diyos sa atin, sumunod po tayo sa authority. Okay? And also, tandaan po natin, ang kanilang trabaho is to punish evildoer and to reward those who do well. Sa susunod na linggo ay tatalakayin po naman natin yung tungkol sa pagre-reward ng mga gumagawa ng mabuti. Okay? So again, paalala ko lang po sa inyo, sa darating na eleksyon bukas, manalangin po tayo at talagang kung yung conviction ng Panginoon na sa ating kung sino iboboto at tandaan po natin sino yung magpapatupad ng ganitong katungkulan na talagang meron siyang plataforma na labanan ng kasamaan at bigyan ng reward yung mga gumagawa ng kapilihan. Nawa ay tuloy tayong
mamuhay ng payapa sa ating bansa. Mahalaga na tayo ay nakakapagpahayag ng malaya ng salita ng Panginoon. Yun po ang ating tungkulin. Okay? At tandaan po natin kung talagang yung sitwasyon po sa Batangas, halimbawa, yung tinatawag na ayuda, di ba? Maraming ano kasi ngayon, yung 4Ps, di ba? Alam niyo yung 4Ps, di ba? So, yun ang programa ng gobyerno, magbigay ng suporta sa mga mahihirap. Pero alam niyo po ba na ang mga tao doon ay barik lang ng barik, at pag nagkaroon ng pera, sugal pa, sabong pa. Kaya po, isa sa mga programa ng DSWD, bago ka bigyan, aatin ka ng seminar. Ang nagsiseminar naman sa kanila, mga bakla, walang alam. So, mabuti na lang, sa biyaya ng Diyos, mga pastor, ang mga napakiusapan. Kaya lang, siyempre, ang mga ating mga pastor, kaya natin tanggapin, walang bayad, Ewan ko kung talagang wala bang bayad talaga sa DSWD. Parang yun, questionable yun. Pero hindi po pinag-usapan o nasa isip ng ating mga pastor na meron silang allowance. Ang mahalaga sa kanila, mangaral ng salita ng Diyos. Kaya lang, nakaarating po, may nag-complain. Si pastor daw, habang magsalita. Nakarating po sa DSWD. At tinatawag po si pastor, Ray. Okay? At nung pinatitigil sa kanya yung paggamit ng Biblia, pangagamit ng salita ng Diyos, sabi niya, hindi tigil na rin kami, hindi na rin kami magtuturo. Kaya naman namin tinanggap yan ay para makapangaral kami ng salita ng Diyos. Ano sabi? Hindi, huwag na pastor, sige tuloy niya. Kasi walang magtsatsaga pupunta bundok. Okay? So yun po talaga ang sikreto. Hindi pera, kasi kung bibigyan mo na ng pera, wala rin Kung hindi mo tuturuan ng salita ng Diyos, barik lang din. At actually, bukod pa ho doon sa 4Ps, may mga tokhang pa. Yung mga nahuli na mga nagdadrugs, sila rin na nagtuturo. At alam nyo, yung nagbigay ng lupa sa Matamis ay umaattend pala doon sa seminar ni Pastor. Kaya yung dahilan kung bakit nagbigay siya ng lupa. Bihin po ang Panginoon. So, ibig sabihin, makikita natin na nabago ang puso niya. Gusto niya na ang kanyang property ay mapagamit sa Panginoon. So, hindi po sayang. So, yun po ang sikreto. At isa pa rin gusto kong i-update kayo, nalulungkot tayo sa bata, si Janjan. Umalis na rin po siya, ayaw niyang tahimik na buhay. Bumalik ulit siya sa magulong buhay. Sad to say, di ba? Tinutulungan mo na siya. Magulo yung buhay nila, drug den daw yun. Lungga daw po ng mga poser at drug user doon. Di ba? Meron pa sinabing, nabuhay pa raw po yung kaibigan niya. 4 na bala ang tumama sa ulo, buhay pa rin. Imagine mo, papatayan. Nakakalungkot ang bata, bumalik pa rin sa magulong buhay. Nag-post pa naman siya sa Facebook, ito ang lugar na tahimik at walang gulo. Pero ayaw niya doon. Wala tayong maganda. Pero sa atin ang trabaho natin, ipangaral ang salita ng Panginoon. Okay? So, trabaho na ng gobyerno yung parusahan yung mga gumagawa ng masama. Naintindihan niyo po ba yung point mo? Doon tayong magbigay ng emphasis, mga kapatid. Mangaral tayo ng mangaral ng salita ng Panginoon. Sapagkat ililigtas ng Diyos yung kanyang mga pinili. Pero kung hindi, sorry. Sila ipaparusahan. Kung hindi man sila maparusahan, makaligtas sila dito, ang Diyos ang magpaparusa sa kanila. Meron po impyerno. Pero tayo, bilang mga mananampalataya, alam natin na meron tayong Diyos na sinasamba. Siya yung makapangyarihan. Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. At ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Tayo po ay salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos namin, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos namin na pwede namin basahan, ipagkatiwala ang aming buhay, landing aming pamumuhay dito sa daigdig nito. Salamat, Panginoon, at kami ay iyong tinawag upang makilala ka namin ng lubusan. Makita po namin at makilala namin ang aming Panginoong Hesus na nagbigay sa amin ng isang halimbawa na bagamat siya'y inusig, pinatay, injusticely, Panginoon, walang katarungan. Pero alam ko na ito ang pamamaraan mo
para mapawi mo ang galit at puot mo sa taong mga makasalanan. At kami ay nabigyan mo ng pagkakataon na maligtas at mabago. Salamat, binigyan mo kami ng bagong buhay, bagong pagkatao na aming magagamit para sa iyo. Naway magsilbi kaming magandang halimbawa sa aming lipunan. Gamitin mo po kami, Panginoon, para matawag at makatuksa ng kaisipan ng mga tinawag mo at diniligtas mo, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming samo at dalangin pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Purihin po natin ang Panginoon.